Maynila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Good morning. Excited na ba kayo? Okay, lalo na, special mention lang yung ating mga trainee. Ang siyudad ng Maynila, since I assumed office last July 2025, we've been training a lot of people. Nakakaapat na tayo dito. Apat na round o tatlo. Apat na round. Ang dahilan ko is yung ating mga taga-lungsod maging fully equipped, skilled. Habang sa kanan ay pinalalakas ko yung mga pulisiya rules na maging kaya-kaya sa mga magninegosyo sa lungsod. At may nagnegosyo sa lungsod, maghahanap ng empleyado. Tama ba rin? Huwag na silang tumingin sa malayo pa. Para naman po pwede, tumingin na sila dito sa lungsod ng Maynila because the city keep on producing skilled individual para magpanag po. Dahil ito ay kaloob sa programa ng inyong lungsod. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, habang ako'y nandito, patuloy tayong mamuhunan sa programa MBN. Ano yung MBN? Minimum Basic Needs. Ano ba nakapaloob doon? Napakasimple. Kayo na humusga. Pinasimple ko ang mga mahalaga. MBN, education, healthcare, housing, and jobs. Yun ba'y kailangan ng tao? Yun ba yung pangunahing pangarap ng isang tao? Magkaroon ng sarili sisilungan. Ang tatay, nanay, magkaroon ng oportunidad na makapaghanap buhay. Yung anak, habang nasa trabaho yung magulang, ay nasa loob ng maayos, moderno, fully equipped na paaralan. At pagkabuong pamilya, nagkasakit, may maayos na ospital. Kompleto na ang regalo. Kaya bakit yun ang naisip ko? Dahil hindi naman kaila sa inyo yung aking nakaraan at kung saan ako nanggaling. At yun din, tulad ng mga nanay natin, ay pinangarap ng nanay ko. Kaya yung pangarap ng magulang ko para sa kanyang mga anak pala, walang mga. Kasi ako'y solo tagapagmana ng malaking lupain sa mundo. Asindero kami, lubundukin at umuusok pa. But then again, yung pangarap ngayon ay hindi na pangarap ng mga. Kaya, gusto kong ipagpapuri ang ating NDSW sa lungsod ng Maynila. 10 ng mga kasama ni Direktor J. De La Puente. Binigyan ng skills, binigyan ng puhunan. Mga abilidad, binigyan din ng puhunan. Palaki ninyo, kung kayo nanonood ng TikTok, may isang naghahanap buhay. Sikat ngayon yun, isang Velasquez. Malapit sa Quezon Elementary School. Noong kasagsagan ng pandemya, wala ng trabaho yung
yung mga utang na retrench, na tumama siya sa city dahil namigay ako ng cash. Pinuhunanan niya yung binigay sa kanya. Nagluto-luto siya. O ngayon, sikat na siyang tindahan doon sa malapit sa Quezon, sa Velasquez. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Kanya-kanya lang tayong abilidad. Kaya once you are given opportunity, ay huwag nyo nang sasayangin. Muli, sa ating mga training and products, good luck. Alala niyo yung sinabi ko nung nakaraan, graduate na kayo. At pabayagan niyo yung programa ng Luzon na baka gusto niyong applyan. Dahil after graduation, pwede kayo mag-apply, puhunan at gamit para makapag-umpisa. Minsan sa tao, sa totoo lang, minsan konting tulak lang eh. Sa totoo, ako kung hindi ako shout out mga taga-district 1, sa mga taga-district 1 na yan. Ayan, tingnan nyo sila. Yan sila mismo. Ang hirap paniwalain ng mamamayan na yung 23 anyos gusto na maglingkod sa bayan. Ang hirap. Sabi nga ng mga matatanda ko, pinabili ka lang na suba ng nanay mo na sumali ka na sa eleksyon. O papunta na kami at pabalik na kami papunta. Tama naman. Hindi mo naman pwede masisilpa. Pero dahil sa kanila, itinulak nila, kung nila mo, binigyan nila ako pagkakataon na maging kusihal ng Maynila at the age of 23 years old. Yung konting tulak nila sa akin, makita ninyo, salamat naman din sa inyo. Ito ko ngayon sa harapan ninyo. So the point is, it is not impossible. Mahirap, hindi madali, pero hindi siya imposible. Kaya, manatag kayo, mga nanay at tatay ko, at mga batang Maynila, hindi ako titigil. Kahit gabi, gagawin kong araw. Ang araw naman, sana walang baha. Pero pag may baha, huwag kayong mag-alala, may gobyerno pa rin sa Luzon ng Maynila. Kami, ni Vice Mayor, ang mga busihan, mga departamento hindi kami titigil. Mga taga-district 2, sino ba mga taga-district 2? Abangan ninyo, may paparating na sa inyo. Nakadaan na ba kayo sa Hospital ng Maynila? Yung bagong hospital natin. Maganda? Sosyal? Pero mo, sa aircon pa lang, ganansya ka na. Kasi gusto ko, nung ginagawa namin yung hospital ng Maynila, noong first year, yung arkitekto, tirador natin. Kasi minumuestra ko sa kanya, ano itsura na Makatinet, saka St. Luke's. Minumuestra ko sa kanya, lahat. Pati ang alley, pati yung operating room. Sabi, Sir, masyadong mahal, masyadong maganda para sa isang public hospital. Ano na, candid, it doesn't mean anything. Sabi ko sa kanya, that's the difference. Nung araw, maaari, hindi naman kita masisi, mas matanda ka na sa akin dito sa gobyerno. Sanay na kayo ng magawain bayan, may malak. May magawa lang. Tapos, tsak-tsak. Tsak-tsak. Ayos na. Sabi ko, no. The people deserves better. Diba, mahirap gawin. Madali bang magpagawa ng eskwelahan? Diba, taon. May minsan mo na lang, itama mo na, at pangmatagalan na.
Ito yung pumapasok ka pa lang, gumagaling ka na. Ay ko sa yan ang gusto kong pakiramdam ng isang mahirap. Doon man lamang, makatabla siya. Yung natitikman ni Jaime Sobel de Ayala, matikman ni Juana at ni Pedro. Ngayon, paano tayo magbubuti sa susunod na salapi na darating sa atin para bumili ng equipo, gamot, doktor, nurses? Ayan ang susunod natin po problema. Pag nadali natin yun, paano natin tuturuan? Yung doktor, yung nurse, yung gwardiya, na mas masungit pa sa doktor. Pinapil mo. Kaya maganda, pare-pareho tayo nalalakas na. Kaya hindi nalalasan mo na araw, mas masungit pa yung sasalubong sa inyo. Pero yung may tama ka na. Saka sa gilid. Paano natin tuturuan yung doktor, yung nurse, non-medical practitioner, sa loob ng health center, sa loob ng hospital, na pakitunguhan ang tao? Yun na naman ang gagawin natin susunod. Kasi sabi ko sa kanila, ang taong may sakit, eto, itama nyo nga ako kung mali ako, kasi makakala nila binubula ko sila pag kinakausap ko yung mga doktor or nurses na itama nyo nga ako. Ang paniwala ko, mahirap ka. Pero ang taong may sakit, walang matatanggap na katwiran. Kasi nangingibabaw yung nararamdaman niya. Tama mali? Nagtetek ang kawali ang tao, hindi dahil sa gusto niya magtek ang kawali. Ang gusto niya, masakit na yung appendicitis, tututok na, ano ba, hindi mo ba ako isasala? And so on and so, tama na. Kaya hindi maintindihan. Hindi dahil sa makulit yung pasyente. Hindi dahil sa mainipin ang pasyente. It's just that ang pakiramdam ko, o ba ako mahirap ayaw ko na akong asikasuhin. Kasi napapanood ko sa television, sa teleserye, kapag pumapasok ang pasyente, alagang paro. Sa television yun. Kasi konti lang ang pila. Tama ba rin? Kaya sabi ko, no matter what, whether kasalanan ng pasyente, the way yung attitude niya, o hindi, sabi ko, alam niyo, minsan sa totoo lang, pag umindi kayo mga doktor, mga nurses, magaling na kami. Sa totoo lang. Pero ko, ganda-ganda ng nurse. Tapos yung itsura mo, umadali mo yung nurse para ka tumama sa loto. Di ba gumagaling ka na? Ako takot ako sa inject. Alam niyo ba takot ako sa inject? At lang ako. Height, multo. Kasi, mapanood ko yung bata ko, pag tumatakbo ka, yung multo, bilas na bumulog pa sa'yo. Injection. Takot. Kaya pag yung nurse maganda yung makatungo yung name. Tutusukan na kita lang itusok mo. Yun yung kakaiba. Lagi kong ipinararanas lagi sa aking mga kasama kung paano pakikitunguhan ng tao. Sapagkat nandun ako sa kabilang mundo na yun, nung ako'y bata. Naranasan ko paano maging mahirap at paano ko tinitingnan ng mga tao. Kaya, medyo siyempre, hindi mo naman sila masisi. Hindi naman naghihirap itong mga ito. Hindi naman nagdindin lang kasi. Di ba? Kaya sasabi ko, isa sa pakikito. So, kaya kaya naikwento, kasi sa ospital ng mundo, parang nanginginig eh.
Kota na. 32 years na kayo. Kaya magtatayo tayo ng bagong ospital ng mundo. Nung pinatayo yun, I think it was Mayor Lim, no? Patayo. 32 years ago. Medyo maliit na. Dumadami na yung populasyon sa district. Kaya, nakabili tayo ng lupa. Hindi ko alam kung napansin nyo na. May dinurog akong building sa Abad Santos. Kasi binili ng syudad ng Maynila yon sa Department of Finance. Really, wala na tayong pera, namimili pa tayo ng lupa. Kasi, ang paliwanag ko sa Department of Finance, sabi ko, pangarap ko magtayo ng hospital sa mundo, sa Oslo, kasi masyado na maliit, masikip, walang kambyada, hirap na hirap pumasok yung tao, nag-overflow sa Abad Santos. Sabi ko, ang problema ko, wala naman akong pera. Kasi walang pera ang syudad eh. Talagang ang saranggola ko, buka-buka. Sabi ko sa kanila, pwede ba? Total, gobyerno kayo, gobyerno kami, iisa katawan, magpalitan na lang tayo ng cash. Mas madali, walang hoyo. Hindi kami makukulong eh, gobyerno sa gobyerno nag-uusap, kailangan nagkakutungan mo pa. Hindi naman po pa sa'yo, tama mali. Okay, mangyari ba? Sabi ko, kumaya. O sige, magkano mo bibili? Sabi ko kung ano yung naitalagan, hindi ko natatawaran. Ba't hindi mo tatawaran? Kasi baka pwede bumayin ko. Hulugan. Anong ibig mo sabihin? Drops. Hulugan. Sabi ko, you have a bad asset, non-performing. The City of Manila will acquire it, then it will be erased in your books of account of these bad assets. And now we're going to convert it as a performing asset to be in service to the people of Manila. Totoo po yun, nag-English ako. Then they realize how it makes sense. So that's why I'm proud to say, mga taga-district, kung may sarili na kayong lote, 1,060 plus, o 1,900 square meter, kumpara sa 500 square meter nyo sa lumang hospital. Tapos, 7-story. I love you. May asik ko yun. Sarap ang sigaw mo. Ngayon, ang good news, gawa na yung design, approved na yung design. Meron na tayong lisensya o what you call PTC, Permit to Construct, galing sa DOH. Ibig sabihin, approved na sa kanila yung buong design. Ang kulang na lang, sabi. Sabi ko sa inyo, yung pera mawawala, pera dadating. Lalo na sa gobyerno. Gobyerno, ang sarap. Bakit? Yung tao, kailangan pumasok 8 oras para magkatsape. Tama mali? Yung gobyerno, tatanggod lang. December 31, sayang sa gusto. May papasok na pera. Tama mali? Ang tanong lang ng tao ba yan? Paano mo gagastahin? Yun lang. Ayun ang delikado. Kung medyo makati ang kamay ng sinuman, malamang. Pero kung masino, mahina, dahan-dahan, may mapupuntahan. Katulad ngayong umagang ito.
kasi magagaling po yung mga department head natin palakpakan. Kaya Austin, see you soon. Kasi yung pera na lang yun. Really, makakaraos tayo. Kung manatag kayo. So muli today, I'm happy and excited for you. Sana magamit mo niyo yan bilang pagtulak ng kaunti. At sana hangad ko'y mapagtagumpayan ninyo yung susunod niyong lalakad. At manatag kayo. At bago yun, uy, mag-ingat kayo ha. Although, mahirap umiwas sa baha. Nakakalungkot pa ang isipin. Pero, bago pa mangyari ha, huwag kayong maiiyak. Nagtutulak po kami ng droga ngayon. Ang pangalan, doxycycline. Okay. Inanda ko ang Maynila bago pa dumating ang tagulan, ang mga bagyo. Dahil iniisip ko na magbabaha sa Metro Manila. So, my point is, available sa center at saka sa ospital. Tumira na kayo. Ibiyahin nyo na. Kasi you need to really protect yourself because it's a very dangerous infection. Samantalang nung araw, talagang panahon, pagbabago. Nung araw, ginagawa pa namin diving board ang baha. Di ba? Kaya may kanta naman parang isang Manila ng presidente, tayo sa mundo. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Kasi totoo, ginagawa natin swimming pool. Tapos naalala mo yung anulod. Anulod? Ay, lalo yung apartment, maganda anulod nun eh. Yan. Kasi pag squatter, bumulod, dire-diretso. Pero yung anulod ng apartment, may yayamanin. May tubo. Di ba gaganyan? Eh, putya, may tayo pala ng pusa sa iyo. Naalala niyo? Shoutout sa nakakaraling. Lang yata niya. Ngayon, tinikaw mo na. Nung araw, parang matitibay natin. Pero ngayon, tinikaw. Kidding aside, ingat kayo, but the medicine is available. We still have about 151,000 capsules from our 200,000 capsules. In 10 days, daming tumira. Para pag-usapan relate kayo. Daming kumuha, pero natatag kayo kahapon. Nagbili na ako ng pili ng 100,000 capsules. Just to protect. Yun lang don't ever think twice. Basta na-expose kayo sa baha, while supply last, kasi mauubos yun. Diba? Saka bibili lang tayo ulit. But for the meantime, I'm happy each and every one of you. Mag-iingat kayo at pumanatag kayo na ang gobyerno ng Maynila, hindi kami perfecto. Pero, meron man ako may iuwi sa inyo ngayong araw na ito, pipilitin lagi namin maging masino, mainam, at epesyente mapaglingkuran kayong lahat. Pipilitin namin lagi maitawid natin ang higit kumulang na 2 milyon sa lungsod ng Maynila. At habang gusto ninyo, dito na lang ako sa Maynila. Huwag nyo lang entertaining yung chismis. Hayaan na natin sila doon. Sila na lang ang magsabutan doon. Tayo dito na lang. Try to and help me
help me by cleaning your household, by not throwing your garbage outside. You wait for the truck. I will send the truck to collect the garbage. Huwag kayong mainip. By having such community na malinis, maaliwalas, para man lamang sa mga apo at anak natin. Di ba luma ang Maynila? Puno-puno naman ito ng kasaysayan at istorya. Yan ang yaman ng Maynila. Tayo po yung mamamayan ito, na natin dito, pilitin natin maging maaliwalas at panatag ang ating lungsod sa pamumuhay dito. And together, if we work hand in hand, the government, national government, local government, the people itself, we can make Manila great again. Magandang umaga sa mga lola mo, shout out mga senior! Mga senior, I love you. Pasensya na kayo mga ataps. Paborito ko yung mga nanay at tatay ninyo. Una-una lang yan. Kaya na sila, mauna na sila. Mauna na muna sila. Importante, mahalaga, at mahal na mahal ng lungsod ng Maynila. Darating din kayo doon. Then that will be your turn again to pay your tax of life. Magandang umaga at magpalain naman kayo na all the time. Manila! Thank you. Ano mo lalo na sa umaga? Lalo na sa umaga. Yung mga matanda. Alamin mo kung sino yung matanda. Oh, night. Gusto mo ba dala kita ng kape? Naalala mo yung Magnolia ng araw. Kinukontrata yung mga bahay. Dadali na lang yung bote. Araw-araw nagdadala ng gata sa bahay. Ngayon, pwede naman backup. Sa community nyo lang eh. Usually naman. O ito, mag-ingat ka. Good luck sa'yo. Sana magtagumpay. Salamat. Sino mag-uulam? Huwag na kayo magpangin. Lahat mabikaw yun.